west side of Davao City. Dako kayong Davao. So namin sa west side of Davao. Dili pa kayo siya as in develop but daghag mga tao. So by the way, please pray for us kay karong March 3, mag-celebrate mi sa among ika 4 years as a church. Alright, so ang kadaugan namo naadjud mo ikabahin ana tungod sa inyong prayer and support sa buluhaton dito. Okay, so once again, may gabi sa tanan, and please open your Bibles in the book of Colossians. Please, Colossians chapter 3 in verse number 2 down to verse number 4, and akong gihangyo ang tanan sa pagtindog kung nakita na ninyo ang verse. No, grabe ang amo ang kining kalingaw nga amo ang na-experience ganina together with naayuban nga mga young people at tumi sa sige itong lugar, Kalinawan? Kalilangan. Okay, Kalilangan niya at tumi dito sa Rakma. Tama? Rakma. Tama no? Rakma. So nag-enjoy mi ana. So salamat Pastor KD and Joy sa pag-uban sa mua. Colossians, once again, chapter 3 in verse number 2 down to verse number 4. Nanamudra sa amen. Alright. Ato ang basahon, ang verse number 2 down to verse number 4. Let's read it all together. Ready? Begin. Set your affection on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. May the reading of God's word be blessed by God this evening as we pray. Father, we thank you, Lord, for this evening. Salamat, Lord, sa mga kaigsuunan. Salamat, aning a church. Salamat, Lord, sa panagtigon, sa pagkayo sa pagsimba sa imong ngalan, sa Espiritu sa kamatuoran. Lord, kami nagahangyo kanimo nga ikaw mag-uban. Be with us tonight as we're going to learn and study from your word. Let the Holy Spirit, Lord, to work in our hearts and give us a receptive heart to receive your message. Lord, help them, Lord God, to think about you, think about your goodness, think about, Lord God, unsa man ang imuhang gusto ipasabot kanila. And even, Lord, I pray for your power, wisdom, and love as I preach your word. Help me to preach with confidence as well. Lord, I cannot do nothing without you. Hide me behind your cross in Jesus' name. Amen. Check, check. All right, you may be seated. The Bible says in Colossians chapter 3, actually kining passage, kung ato ang tanawon ang whole context of this verse or this book or this chapter, sa ato ang gibasa in chapter 3, there are three things that Apostle Paul wants us to realize, and it is the Apostle Paul is informing the church of Colossae. Apostle Paul is encouraging the church of Colossae, and Apostle Paul is reminding the church of Colossae. Kung inyong tanawon dara in verse number 2 sa first verse gato ang gibasa ganina, and that says, set your affection on things above. Amen? Set your affection on things above. Mga igsoon, kung naamantay kanabitawng tagaan o dako nga gugma, as what the Bible says, those are the things that naa sa langit, mga igsoon. Those are the things that we set our eyes, we set our heart to the Lord. Set your affection on things above, not on things on the earth. Muni ang lisod, mga igsoon, sa mga Kristohanon, that we are so kanabitawng ma-hook up na ta sa mga butang aning kalibutan na, and we forgot, mga igsoon, the Creator. We forgot, mga igsoon, the God, the Almighty God. We forgot, mga igsoon, that the goodness of God. And the Bible says, set your affection on things above. Daghag mga butang kung magisguta, unsa man ang buot pasabot aning a verse. That includes affection, ang imuhang mga tinguha diri sa asa isip nga Kristohanon is only for the Lord.
This verse is talking about our priorities dara sa Ginoo. Mga igsoon, unsa man imong kinabuhi, unsa man ang mga butang nga naa kanimo mga igsoon, this verse shows us or teaches us that it all belongs to God. That's why set your affection on things above, not on things on the earth. That includes your life, that includes your money, that includes your job or career or anything mga igsoon. The Bible says, set your affection on things above. And here in verse number 4, kita na to, when, sa sunod nga word, Christ. When Christ, who is what? Our life. Kung naman tayo mensahe karon mga igsoon, it is entitled, Christ defines our life. Christ defines our life. Kanang word define ra, but pasabot ana, meaning. Si Kristo maoy naghatag og meaning sa ato ang kinabuhi aning kalibutana. Ang Panginoong Hesukristo ang nagbibigay kahulugan sa buhay natin. Mga igsoon, kung ikaw pangutanoon ba, kinsa man ang naghatag og meaning sa imuhang kinabuhi? Na mga young people nga hilas kayo, Pastor, si Crush ang maoy naghatag og meaning sa ako ang kinabuhi. Mao na ani ko karon, no? Mga hilas kay nga mga pinulungan. Na usa ka young people, ingon siya, she is my world. Unya ang kalibutan nagpangutana din kung siya ang iyang kalibutan unsa ko. Mga igsoon, how would you define your life? How would you define your life? Kasagaran sa in general mga igsoon sa mga tao karon, they would define their life in a various ways. They define their life by the accomplishments and the job that they have. Do you define your life by the job or accomplishment that you have? Mga igsoon, I hope karon nga bag-ong tuig sa 2024, ato ang kuptan ang prinsipyo sa Dios mga igsoon nga naay person nga maoy dapat makita sa tong kinabuhi nga maoy naghatag og kabuluhan, naghatag og kining meaning sa ato ang kinabuhi. You know what? Every time I travel from Davao to dire, agi majud mi mo shortcut mi dire sa Cotabato. Di yun ako na malimtan ba? Every time mo agi yun ko, tanaw yun ako ng mga pader. Every time I drive mi dira, naadyo ng mga klase-klase nga sizes sa mga tarpaulin. Naay inana kalapad, naay inana kataas, naapoy isa ka padiran nga mga tarp nga nakabutang dira ba? Congratulations for passing bar exam, for passing let, for passing blah blah blah. Congratulations for graduating ani nga klase nga course, di ba? Makaagi mo daghan kayo. They are so very proud mga igsoon kung unsa man ang ilahang mga accomplishments sa ilang kinabuhi. And kasagaran mga tao, when they get that kind of accomplishment, they became proud. And mga igsoon, sad to say that there are some Christians that when they accomplish something, makalimtan nila ang Ginoo. Nakatrabaho lang gani, makalimtan na ang Ginoo. Dito sa mga igsoon na ay member na mo nga nagpaampo, Pastor, please pray for me nga madawat ko ani nga trabaho. Giampuan, gitabangan na mo og ampo mga igsoon. Ingon pa siya, Pastor, kung madawat ko ani nga trabaho, Pastor, promise yun, Pastor, cross my heart. Oh, pinahana mo. Nga mo tithes jud ka, Pastor, mo tabang jud ko sa church, mo support jud ka, Pastor. Kinsa man goy pastor nga dili malipay ana. Nga naay mo saad ana. So giampuan na mo mga igsoon. And lo and behold, sa dihang nakadawat kay tubag sa Ginoo pagampo.
You know what, mga igsoon? The first month nga nakasulod siya sa trabaho, ika-isa lang siya nagpakita sa church. Half day lang pa, Jod. You know what? The second month, wala na siya nagpakita sa church. Sad to say, mga igsoon, that kind of Christian, mga igsoon, grabe ka selfish! Nalimtan niya, mga igsoon, ang Ginoo nga naghatag sa iyang trabaho. Mga igsoon, mas dito siya nag-focus sa kwarta kaysa source of kwarta, mga igsoon. Ikaw ba karon kung pangutanon ka, how will you define your life? Do you define your life by the job that you have or the accomplishment, mga igsoon, nga naa kanimo? Do you define your life by the house you live? You know what? Few months ago, dito sa Davao, I don't know kung na-experience, grabe ang linog. I think pila to ka magnitude. Nga naay mga balay nga natumpag. Somewhere in Jensen, dara nga area, naay mga balay nga natumpag. Og nakita na ko sa news, mga igsoon, naay gwapo kay nga balay. Pero you know what? Sa dihang naglinog, ang iyahang, ano siya tawagan na, terrace na collapse. Kabulong sang nasa sulod, sa ilalom, ang nindot kay nga kotse, mga igsoon. Grabe, mga igsoon. Kung ako mo tanaw, maana ko, saya nga ani, oy. Grabe ang mga tao nga paningkamot karon nga gusto sila na ay nindot nga balay. By the way, mga igsoon, kung naa kay trabaho, it doesn't mean nga dili na daw, dili mayo. Okay kay na nga na kay trabaho and dapat na ay trabaho. Amen? Kung naa kay nindot nga balay, I'm not saying kana bitong dautangan na ay gwapo nga balay. So okay nga na ay nindot nga balay, di ba? Mga igsoon, ba't dili ta dapat ma-hook up ang mga material nga butang? Kung ma-hook up ka sa mga material nga butang, that means you define your life but that kind of material thing. Do you define your life by the amount money you make? I don't know sa inyo hadi, di ko mangutan na, pero basin naamo usa ka sa mga dako og kining income diri sa church. Basin ikaw ang usa ka mga, kung businessman ka ba, ikaw ang pinaka top 1 sa inyohang sa mga list sa mga successful businessman. Mga igsoon, it is not the money that defines us, mga igsoon. For the Christian, by the way, for those things na mention nato karon, masabdan nato na kung ang usa ka person naa na ang iyahang panguna-una kung dili siya luwas. Hello? Kung dili siya Kristohanon. Pero for us Christians, our life can be defined and should be defined with one word, and it is the word Christ. Christ. I hope masabdan nato na gikan sa pagkabata hantod karon nga ikaw adult, that ang imuhang pangalan nga Christian is Christ-like. Hello? You should act like Christ. You should think like Christ. You should dress like Christ. Amen? We should speak like Christ. And we should make decisions like Christ or according to God's will. Christ. Christ is our life. Amen? As what the Bible says in Colossians chapter 3, in verse number 4, when Christ, who is our life, the Christian life is Christ life, or the Christ life. The Christian life is Christ living His life and through the believers. In order for Christ to live His life through us, we must understand, kung ikaw Kristohanon ka, we must die to ourselves. Kinahanglan, mga igsoon, nga ingon pang Bible in the book of Matthew, palihog, in chapter 16 in verse number 24. Open your Bibles, please. In the book of Matthew, chapter 16 in verse number 24. Matthew chapter 16 in verse number 24, the Bible says, Then said Jesus unto His disciples. By the way, the word disciple is
karon nga panahon gitawag gihapon ta og disciple. Amen? We are not just only gitawag og Christians, but gitawag tag disciples. Daghan tag kini mga tawag sa tuwa. We are followers of Christ. We are ambassadors of Christ. We are servants of Christ. We are the disciples of Christ. Now the Bible says in verse number 24, then said Jesus unto his disciples, if any man will what? Hello? Are you still listening? Naba niyo mga Bible dra? Naka-follow ba mo? Okay? Ang uban sa inyo hadri, maybe na ano mo sa inyong pag-eskwela siguro kay nag-resume na ang klase, no? Kisa naka-eskwela ganina. Okay? Resume na ang klase. So basin gipangkapoy pero pugso na to ato ang galingon para maka-focus karon sa pagpamalanos pulong sa Ginoo. Amen. Well, again, the Bible says in Matthew chapter 16 verse number 24, then said Jesus unto his disciples, if any man will what? Come after me, let him what? Deny himself. Deny himself and take up his cross and follow me. You know what mga igsoon, usa ka butang dapat masabtan nato. When we follow Christ, wala naghatag assurance sa Ginoo nga easy ang ato ang Christian life. Hello? Ang ato ang kinabuhi nga Kristohanon mga igsoon, I tell you, there will be times nga we will be persecuted. There will be times nga naay mga uban tawo nga dili kasabot sa tuwa. There will be times nga bitaw i-excommunicate na ka sa imong mga friends or barkadas or family probably because of your standard of being a Christian. Naka-experience ba mo nga bitaw sa una probably na nagainom ka nya kay luwas naman ka di naman jud ka dapat painom. Gamay ra mo amen da. Di ba? Tinod ba na? Ang Kristohanon pag Kristohanon na, di na yun na mo inom. Pero kung ikaw bitaw magbarog ka na mga igsoon nga mo gitudlo sa Bible, na mga tao nga moingon, grabe na po ni si Pareoy. Di na mo yun ni makisama. Grabe yun ni si Marioy. Dili naman ni mo apel sa mong grupo. Sa grupo, pastor. Anang Marites group ba? Di naman niya. No, naay mga kanabitong i-downgrade ang ato ang pagkatao kay sa dihang ni-follow ta kay Jesus lahi na ta. And dapat mga igsoon sa ato ang kinabuhi sa dihang naging Kristohanon ta na ay tinuod nga kabaguhan. Amen? Na ay tinuod nga changes. But the Bible says when you follow Christ, deny yourself. Deny yourself. Listen kay ni mga igsoon ka ng word deny yourself. Dili lang kay deny their bad influence, deny their evilish works, but even, ingon ang Bible, deny yourself. I believe that kining word nga deny yourself ma-define in a simple way nga kanabitong to give up selfish ambition. Hello? Kanabitong gitudlo sa Bible nga, deny yourself, it is to give up your selfish ambition. Kita tanan na atay mga ambisyon. Right? Kita tanan na ambisyon. But what His Word says is that we need to give up our selfish ambition and give in to the will of God. Or give in to God's will. Last November, we have a youth quest. And by the way, kining amin Simon na akong giwali dito. So after that, na ay usa ka pangutana na ay kining question and answer portion. So na ay pangutana, Pastor, how do you know that you are in God's will? How do you know that you are in God's will in your career? How do you know that you are in God's will into your boyfriend or girlfriend relationship? Well, simple lang kaya ako ang gitubag.
You are in God's will if you continue glorifying the Lord. You are in God's will sa imuhang career karon kung ikaw nagapadayon ka og himaya sa Ginoo. Klaro kay ingon sa Bible, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do also the glory of God. You are in God's will, mga igsoon, kung walay babag gikan sa Holy Spirit sa imo in doing that kind of career. You are in God's will in your relationship as boyfriend or girlfriend, kung both sa inyo saved. Amen? You are in God's will in your marriage life if you are following unsay prinsipyo sa Ginoo sa inyong kaminyon. Lisod po kayo mga igsoon nga kana bitawng musikwahi tas sa kaubuton sa Dios. Muna ingon sa Bible that you need to deny yourself. Deny yourself, give up your selfish ambition, and give in to God's will. In other words, you need to surrender your life to the Lord in order to fulfill His will. Kung magisgot taog surrendering sa imuhang kinabuhi sa Ginoo, daghan kay na siya og mga aspeto, mga igsoon. But simply, kining surrender sa imuhang kaubuton sa Ginoo is that same as what Jesus said to His Father. When Jesus Christ, no hapit na siya ilansang sa cross, He prayed sa Garden of Gethsemane and He said to His Father, Father, not my will, but Thine will be done. Ikaw ba nga Kristohanon nga naglingkod karon? Nabagyapon na nga prayer nimo, Lord, dili ako ang kaubuton ang matuman, kundi dili imuha, Lord. Ang selfish ambition is this. Kana bitawng paninguhaon nimo nga buhaton nimo imuhang kaugalingon nga gusto nga wala na nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Nya mo kanta rin ta og matinumanon ka. Pero nawala na tong last nga verse. Kundi matinumanon ka sa imong gusto. Deny yourself. In order for Christ to live His life through us, we must deny to ourselves. In order to live His life or for Christ to live our life is that you are dead to yourself but alive in Christ. Balik ta sa to ang text palihog. Text verse or Colossians chapter 3 in verse number 5. Okay pa ta? Colossians chapter 3 in verse number 5. Kita na to diri ang verse nga ingon sa kanang word nga mortify. The Bible says, mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Pero notice, ingon ang kanang word nga mortify. The word mortify means to die. The word mortify means is kanabitang put to death. Okay? Kung wala pa mo ka, pwede but nga ninyo, underline yung word mortify, meaning put to death. Kinahanglan patyon nimo ang lihok sa imong unod. I'm not saying literally nga dunggabon na imong lawas, but the Bible is clearly says that kanabitang dili taw maglakaw sa to ang last of the flesh. Amen? Kanang mga butang nga sama sa nasulti na mga kanabitong selfish kayo ka ba? But ingon ang Bible, you need to kanabitong put to death. You need to be dead to yourself but alive in Christ. In Romans chapter 6, kanang bitong passage about sa baptism, tanawa gani. Romans palihog chapter 6, mag-abrit ang mga Bible. I hope you brought your Bible this evening. Amen. Sa mua dito, sa Muan Church, wala na ko ginaanad nga i-project ang kining
verse kay since bag-o pa man ang mga member namo, gusto na akong mas karamitong makabalo jud sila asa nga mga asa dapit ang Romans, asa dapit ang kining Genesis, asa dapit ang Hezekiah. Maabri na ninyo ang Hezekiah? Joke lang. Okay, Romans palihog chapter 6. Okay, ayaw lang mo pagsalig kayo dire. Kung uban, wala kay Bible din. As much as possible, malingkamot ka nga mo-open sa yung Bible. Romans palihog chapter 6 in verse number 1. This is a passage about baptism. But ako lang i-explain sa inyo ingon pa dire sa verse number 4. The Bible says, verse number 3 na lang, know ye not that so many of us, as were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death? So, kini nga passage na gisgot sa about sa baptism, that when we are baptized, when we kanabitong mabautismuhan ta, it symbolizes the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Amen? I hope nasabda na ninyo. But kung imong tanawon man gud diri mga igsoon sa verse number 4, therefore we are buried with Him by baptism into death. Unsa man ang word buried with Him? That is talking about our old nature. We need to bury it. Meaning to say, mga igsoon, kung ikaw Kristohano na ka, ingon na Bible, you are a new creature. Therefore, dili na kinahanglan yung balikon ng imuhang daan nga kinabuhi. That includes your selfish ambition, that includes your mga kanabitong, mga butang, dili dapat binuhatan sa Kristohanon. You need to die to yourself. In Galatians chapter 6, what a great example of Apostle Paul that he stated in this verse, mga igsoon. In Galatians chapter 2, probably some of you can memorize this verse. I like this verse. If you have marker siguro nga dala ninyo or mga ballpen, you can underline this verse. A very precious verse for me. The Bible says in the book of Galatians chapter 2 in verse number 20. It says here, I am what? Crucified. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but what? Christ liveth in me. Amen? Christ liveth in me. Ingon pa yun ang Bible, And the life which I now live in the flesh, I live by the what? By the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Gakanta ba kanang sa atong himbok nga Christ liveth in me? What a beautiful message there, mga igsoon. Christ liveth in me. Christ liveth in me. Oh, what a salvation this, that Christ liveth in me. When Apostle Paul wrote that, he really meant it, mga igsoon. Tinuod yun ang iyahang gisulti. Because he live a life nga iyahalang gidevote, iyang gidedicate for Jesus Christ. That says, I am crucified with Christ. Sige lang. Pagalutuson ko, tungod kay nangalagad ko sa Ginoo, sige lang. Amen? Mga igsoon, kung gitamay ka, tungod kay nagsunod kay Kristo, sige lang. Amen? As long as you live your life for the Lord. Amen? As long as you live your life to the fullest para sa pangalan ni Jesus Christ. Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh. And the life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Now, adto na ta sa ato ang points karon. Paningkamot ko nga, dili ko mulapas sa alas 9. Amen? Ingon si Pastor JK ganina, Pastor, depende sa mga pastor, unsa ko oras mawali. Paningkamutan ako, Pastor, nga dili ko alas 9 mahuman. O sabi, naay Pastor Bakakon. Maingon silang, dali ra atong wali, pero kabaliktaran to. Nayuban po, taas kumuwali, pero mumura po. Pero let the Lord lead me this evening as a precious word. Number 1, why Christ defines our life. Why Christ defines our life. Simple lang kayo mga points na to, mga igsunan. Number 1, Christ is the source of our life. Because Christ is the source of our life. Amen? Simple is that. Colossians, please. Colossians in chapter 1 in verse number 16. Okay? Colossians chapter 1 in verse number 16. The Bible says, for by Him, kanang word, kanang pronoun dra nga Him,
ang gidescribe na mo si Jesus Christ. For by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by who? Him. Kisa ng Him, tara? Jesus Christ. And for Him. Amen? Tanaw, verse number 17. And He is before all things, and by who? Him, Jesus Christ, all things consist. Therefore, Christ is the source of our life. Dili na ito pwede debatihon, pero klaro kayo mga igsoon, sa gitudlo sa Bible about the doctrine of the Trinity. He is our Creator, amen? When God said in Genesis chapter 1, verse number 1, in the beginning, God, Jesus Christ, amen? The Father, the Son, the Holy Spirit. In verse number 26, atong makita dira that says, let us. Alright, and God said, let us. Amen? Muna nga ato ang doktrina sa Bible, dili yun ni pwede mag-create o confusion sa tuwa. Amen? Basta na iglesia ni Kristo dito. Okay? Hindi tao lang si Kristo. Siya ay 100% Diyos. Amen? And 100% of course tao. Pero kung magisgot ta si creation, na si Jesus Christ. Wala man na nagsulti ang Ginoo nga ang anghel, no? But it is the Father, Son, the Holy Spirit, so therefore He is our Creator. God gave us physical life. Amen? In Genesis chapter 2, verse number 7, when sa dihang gihimo niya si Adam, ingon ang Bible, ang Ginoo naghatag sa iya og ginhawa, and then naay life. God gave us physical life. Or Christ gave us physical life. Christ not just only gave us physical life, but at the same time, God entrusted us work and wealth. Okay? Work and wealth. By the way, kung unsa man ang career na sa imo ha, that is a privilege to give God the glory and honor. Amen? Kung itsuraan ka, walay rason nga panghambog nimo na. Kaya ang mga itsuraan diri mga pastor jud. Amen? Joke lang. Ingon mo ko ng Bible nga, and God gave some, diba? Teachers and some pastors. Joke lang bitaw. Pero mga igsoon paminaw, ang Ginoo mipiyal ka nato og trabaho. Therefore, give God the honor and glory. Ganina, ingon si Pastor JK that you have a Thanksgiving offering. Humana mo ang Thanksgiving last December 17. And by God's grace, among mga member nakasabot jud unsay prinsipyo mga igsoon, not just only to give thanks, but the literal give thanks or thanksgiving. Amen? Mga igsoon, asata, we need to understand that unsay trabaho nimo, you need to realize that kana siya gipiyala na sa Ginoo sa imuha. Nagyapon kay responsibility sa Ginoo when it comes to your giving. So, mga igsoon, God entrusted work and wealth, then honor Him with your work and wealth. He is not just our Creator, but also, dili bago sa inyo, He is our Savior. Amen? He is our Savior. In Ephesians chapter 2 in verse number 1. Abrihan nato itong Bible in Ephesians chapter 2 in verse number 1. The Bible says, matod paspulong sa Dios, and you hath He quickened who were dead in trespasses and sins. The word quicken there is the word to make alive. To make alive. So kanang quicken there is another word for salvation. Dili na siya lalis mga igsoon that wala may lahi nga manluluwas. Amen? Wala lahi nga manluluwas. It is only the name of Jesus Christ. Amen? Dili imuhang good works. Dili imuhang religion.
Dili ang imong pagkabaptis, amen? Dito sa Davao in town, wa jud miundang ning iyahang pagsulti nga siya daw ang daan patungong langit. Kasi siya daw ang may-ari ng sanlibutan. No? Murag, ano ko ba, grabe yung tawhanan, may tag mamatay na lang unta ni siya. Kay grabe siya mo deceive. No? Si kibuloy ba? Ingon ko ba? Kani mga kibuloy manggod, kusog kani mamasko. Anak ko, testingan ta nilag pamasko ning Muslim area, no? No, I am against about ana, but mga igsoon, paminaw, walay lahi nga manuluwas. Walay lahi nga manuluwas. Dili si Maria, dili ang Katoliko, dili ang pagbuhat og napulok ka mga sugo, dili ang pagpamembro sa iglesia, kundi pinaagi lamang kay Jesus Christ. Simple lang kayo. John 14:6 ingon siya, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Since He is our Savior, kung ikaw saved na ka, God gave us spiritual life. Amen? God made us to be born again. Nataw ta pag-usab sa pamilya sa Dios not because of you, but because of Jesus Christ. Gani kanang John 3:16, dili na siya mabuo nga passage sa verse. Kung si Nicodemus, wala jud siya. Kung si Nicodemus ba kanang sa John chapter 3, wa siya kanang kung wala siya nangutana nga unsaon pag-adto sa langit. Ingon si Jesus Christ, di ka makaadto langit kundi ka ma-born again. Muna in John 3:16, aron ma-born again di ka, kinahanglan masabdan nimo ang simple nga pamaagi sa kaluwasan that says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. That's why, salamat sa Ginoo. Kini siya nga theme is a very powerful theme for all of us. Gikan sa bata, gikan sa mga young people, hantod sa mga adults, that Jesus Christ is the greatest gift of all. Number 2, not just only Christ is the source of our life, but number 2, Christ is the substance of our life. Kanang word substance is bahandi. In John chapter 15, in verse number 5, palihog, adto ta sa mga Biblia in the book of John, chapter 15, in verse number 5. Okay pa ta? Okay, ang uban sa inyo, murag nagpiyong-piyong na. Okay, John chapter 15, in verse number 5, the Bible says, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same, what? Bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Now, I like this verse. Ingon ang Bible, I am the vine, ye are the branches. He that, what? Abideth in me. In verse number 7, ingon ang Bible, if ye abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Mga igsoon, paminaw, ang word nga abide, gibalik-balik ani nga verse, kay kini nga book in John chapter 15. You know mga igsoon, usa ka butang gipasabot sa Ginoo sa toa, importante ang kinabuhi nga Kristohanon nga always mo abide dra sa tuang Ginoo. Sa man nang Bisaya nang abide. Kana bitong pakiguban sa Ginoo. Kana bitong pagpabilin dra sa Ginoo. No, matod pa si Bisaya, ako mao ang paras, kamo mao ang mga sanga, siya nga nagapabilin dinhi kanako, ug ako diha kaniya, mao ang nagapamunga og daghang bunga. Kay kung wala ako, kung wala ako, kamo walay mahimo. Mga igsoon, I do believe nga ang usa ka Kristohanon maging successful sa iyang kinabuhi kung siya magpabilin dira sa Ginoo. Siya magpabilin sa Ginoo. Familiar ba mo sa song? I don't know, ginakanta ba niyo about constantly abiding? Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely. Whisper so kind, I will never leave thee.
Jesus is mine. Isn't that wonderful, mga igsoon? Pabilin kanunay sa Ginoo. Pabilin kanunay. Nakalimot na ko sa Bisaya. Pero constantly abiding. Mga igsoon, paminaw, Christ is the substance of our life. Ang Ginoo mo'y bahandi sa tuang kinabuhi. That's why we need to abide with Christ. No matter what happened, padayon para sa Ginoo. Bisag daghag problema, normal man sa kinabuhi, na kay problema, pero hinumdumi, naay Ginoo nga mosulbad sa imong problema. That's why we need to abide. We need to abide. We need to abide. You know what, mga igsoon? Klaro mo ang verse. He will never leave me nor forsake me. Inanay niya mga igsoon. Brad, palihog, pwede ko nimo tabangan. Example, mauni ang Kristohanon. Baliktad na lang. Ako ang Kristohanon. Ikaw kunuhay ang Ginoo. Joke lang. Kini kunuhay ang Ginoo. Now, klaro kayong assurance sa Bible nga sa dihang na saved ta, na ang eternal security, no? Tama ba? Ay ang presence. Dili jud mo biya ang Ginoo. This is a konkreto nga ebidensya sa Ginoo gikan sa Bible na Book of Hebrews chapter 13 in verse number 6 or verse number 8 rather. Nga ingon dara, I will never leave thee nor forsake thee. Okay? Now, ingon ang Bible kay dili tikabiyaan gusto sa Ginoo kay di man tikabiyaan kinahanglan nga unsa man siya dapat sa ako nga Kristohano unsa man ko dapat sa Ginoo magpabilin. Alright? Pwede ka maadto dito. Inani ni mga igsoon. Ang ato ang dapat buhaton, ang ato lang himuon nato sa Ginoo is this. Okay? Pwede ni mo gunitan akong kamot. Okay, unya biraha ano ko li. Yung na Bible, just stay with me, abide in me, pabiling sa kuha, kay I will lead you through a life that nadra kanunay ang blessing, nadra kanunay nga ikaw i-prosper sa Ginoo. This is what the Bible says. This is the promises of God. By the way, mga igsoon, never kailanman ang Ginoo mo himo og bakak sa iyang pulong. Amen? Ang yawa, bakakon. Ang tao nga nakaambit sa kinaiya nga makasala, bakakon. Amen? Pero ang Ginoo, never ka makikita sa Bible that God will lie. Alright? So tinuod jud, ingon na Bible, just balik na punta diri kung diri tagikan. Abide in me, abide in me, abide, abide, abide. Dili ta ka bagbiyaan. Daghang mga instances sa mga verses sa Bible, no? Kanang Great Commission pa lang gani, Matthew chapter 28, verse number 20. Memorize man ha? Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, isunod. Uy, mga igsoon. And lo, kauban ti ka kanunay. So again, ingon ang Bible, abide. There's a verse in the Bible in Psalms chapter 23, the steps of a good man are ordered by the Lord. Okay? Kuha niyo na? The steps of a good man are ordered by the Lord. And he delighteth in his way, though he what? Fall, he shall not be what? Utterly cast down. For the Lord, in the Bible, upholdeth him with his hands. So klaro ang ebidensya mga igsoon, no? That again, God wants us to what? Abide. Abide. Pero kabulo mo unsay problema? Kita Kristohanon, ingon ang Bible, gitagaan tag instruction to abide, unsa may himuon na to? Padayon na dito. Siya pangalan nimo? Mark, padayon nito Mark. Biraha ko kamot, Mark ha? Biraha ko kamot, biraha. Kita Kristohanon, nakuha ninyo yung example. Salamat, Mark. Palakpakan na to si Mark, be. Nakita niyo yung example, mga igsoon? Ang Ginoo, dili jud mo biya kanato. He just only requires us to follow Him. He just only requires us to abide in Him. But mga igsoon,
usahay, kita nga Kristohanon, muhimo ta sa tuang kabubuton, instead kabubuton sa Ginoo. God wants us to follow in His will, meditate and apply it into your life. And ang problema, sometimes, ang Kristohanon tungod sa sala, mao'y mughatag o gahi sa kasing-kasing and not willing to follow the Lord and to do His own will. Unya, sa unahan siyang kinabuhi, mingon siya, may pag naminaw ko sa Ginoo. May pag naminaw ko sa gitudlo sa pastor. May pag i-apply na ko ang prinsipyo sa Bible. Mga igsoon, paminaw, ang Ginoo na ipahandi sa tuwang kinabuhi. So therefore, we need to abide in Him. Pwede basahon ang last phrase sa John chapter 15 verse 5? What is the last phrase there? Unsa na? For without me, He can do nothing. Mga igsoon, paminaw, ang kaubuton sa Ginoo ug ang iyang design para sa imuha, dili yun na mausab. Once nga ikaw, nice certain calling sa Ginoo sa imong kinabuhi, hinumdumi, kumusta kuhay gani ka sa kaubuton sa Ginoo, you cannot succeed. Because ingon na Bible, for without me, ye can do nothing. Muna kung mo pray ta, Lord, wala jud ko'y mahimo kung wala ka. Therefore, I surrender my life dira sa imuha. It is by His life that we live. It is by His life that we can do all things. Apostle Paul said in Philippians chapter 4, verse number 13, a very familiar verse. Yun ang Bible. I can what? Do all things. Pero mga igsoon, kung wagtangon na to ang last phrase, kanang I can do all things, murag humanistic kayo, no? By the way, the world promotes to be a humanistic world. To be a humanistic mentality ba? Kabantay mo ng Nike, just do it, di ba? Naiusahay ka na bitawng believe in yourself, nga mga slogan, nga murag, wala o na nimo ang Ginoo, pero salamat, ngayon ng Bible, I can do all things through who? Christ. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Praise the Lord, mga igsoon, that it is by His life that we can do all things. So therefore, abide in Him. Abide in Him. Number 3, and the last point. Pwede naman magsulob sa inyo mga sandal. Christ is the sustenance of your life or our life. Christ is the sustenance of our life. John chapter 6 verse number 35, please. John gihapon in chapter 6 in verse number 35. The Bible says, and Jesus said unto them, I am the what? Bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Did you know that this verse not just only applies in our salvation, but it also applies in our daily Christian life? It is Christ that we feed upon that sustains our life. Why? Because Jesus is the bread or is our bread for the soul. Jesus is our living water for the soul. And these two are the pinaka-basic na need sa tao, mga igsoon. Kung walay pagkaon, walay tubig, patay jud ka. Even though you can makaya imong lawas kung di ka mokaon for pila ka mga days, but kung di jud ka makainom og tubig or makakaon, no, patay jud ka. I remember, I think, 2011, buhi pas Pastor Chris. 2011, sorry. 2019 or 18, when we have this praying fasting conference. Kalimot ko sa tubas, murag nga tuig, 2019, probably, 2019. So that was my first time to join the praying and fasting conference. Ingon si Pastor Chris, ingon siya nga
mo ni nindot nga conference, pastor. Ano, pastor? Kini nga conference, way gasto. Amo ba, pastor? Ano ni pastor? Wa may kaon. Just imagine, mo pray ug mo fast lang ka and dako siya kahimuan, amen? Dako kay siya kahimuan. And that was my naga-fast ko pero one day lang. But kato nga time, maabot siya og 4 days or 5 days. Ay, nagahimo ba magyapon mo na ron? But kini ba, grabe. That was my first time to fast for 3 days. Grabe. Nga, pero after 2 days, kami ni Brad Giovanni, atin mi ato diri. Kay first time lagi. After ikaduha nga adlaw, murag, wa na jud mi kusog ba? Kay, kung naka-appeal mo ana, ang amuang ginahimo diri, naay isa ka oras, nga mag-pray dire. So, kuha na siya. Gikan sa buntag or hapon hantod sa gabi or kadlaw na jud atod next day. So, mag-pray me and then for pila ka kuan for ako 3 days to amo pag kaduhang adlaw murag akong pagtan-aw kay Pastor Kidi ba murag payatang Pastor Kidi. Or ano ba murag duha na akong pananaw sa usa ka tawo. Kailan pa ba ko sa akong asawa? Grabe, Jud. Pero mga igsoon, lisod kung may pagkaon. No? Pero akong point mo ni, dira sa Ginoo, kung wala tay bread of life and water, living water, or bread for the soul and living water for the soul, we will die spiritually. That's why many Christians nga kanabitawng gitawag natog dead Christians because nakulangan sila sa bread for the soul and living water for the soul. Kanang mga backslider, matawag man nato na nga dead Christian. Ano man? Sa ampo pa lang daan. Pangutan-on mo, gaampo ba na? Backslide gani, but pa sa but ni slide. Murag si Michael Jackson ba? Backslide! Backslide. Wa naga-pray? Wa nagabasa sa Bible? Wa nagasimba? Ang iyang relationship sa Ginoo murag wa na joy klaro. Lisod biya kay nang bitong kana bitong relasyon nga way klaro no? Mot makarelate ba mo ana? Unsa man jud kita ba or ano? Imagine na kuno to na mag-asawa nga ang ilang relasyon kay murag mas bugnaw pa sa simod sa baboy? Sa man asawa ta or lisod kayo? Lisod kayo kung may klaro atong relasyon dira sa Ginoo. Lisod kayo mga igsoon nga naay church pero patay ang church. By the way, gampo ko diri sa Truth Baptist Church. Kini nga church magpabilin nga buhi nga church. Amen? Magpabilin ta nga alive nga church. Dili ka nang alive nga naibanda. Amen? Alive. But buhi nga church, mga igsoon. Kini nga church, magpabilin nga soul-winning church. Hello? Magpabilin nga mission-minded church. O sa nga naka-benefit sa inyo hang pag-mission-minded church. But if a Christian who don't have or wala nagapadayon sa pag-matuto sa bread of life or bread for the soul and pag-inom sa living water for the soul, he will or she will become dead. We are to feed upon Him daily to strengthen us and sustain us. Mga igsoon, in our conclusion this evening, klaro kayo mensahe. Natay tulubagon si Ginoo. Natay something that we need to accomplish for Jesus Christ. May this year 2024, ang imuhang main motivation isang pangalan ni Jesus Christ. Forget about these material things. Muna yung sa Bible, set your affection on things above. Allow God nga maoy mo buo sa imuhas panalangin. Mga igsoon, klaro mo na sa Bible, no? A faithful man or woman, faithful church, shall abound blessing. Basta ayaw lang jud kalimti. Ang imuhang first priority, walay lahi, kundi ang ato ang Ginoo. Labing gamhanan balaan og buhi nga Dios.
Daghang salamat sa imong pulong. Lord, kung unsa man ang natudlo ug nawali karon, ako ning gitugyan kanimo nga Lord, pinagi sa Holy Spirit, ikaw Lord God magalihok sa ilang kinabuhi. I don't know sa condition sa ilang heart tonight, but I pray for your working conviction that you would control over them by making you the definition of their Christian life. Lord, create, O God, create us a clean heart and renew us a right spirit. Help us to make you our motivation, our goal, as long as we live here on earth. These things we ask, and I ask and give thanks in Jesus' name. Pastor JK. Padayong dukong yung ulo. Lord, salamat kayo sa imong pulong. Salamat kayo sa paggamit sa imong ubos nga alagad. Pastor Bong, I pray bless ho nga mensahe. Magpabilin sa mong kasing unahuna, labi na sa pagatubang na mo sa bagong tuig. Praise and now, Lord, padayon, may mga Kristohanon, panalangini, salamat nga pili sila nga musimba karong adlaw. Praise and now, padayon, sila Pastor Bong, sa mga kuyog, proteksyon ni sila ugma, silang paguli. O kami sad matag-usa sa mga karon, balo na mong kalipay, mga mensahe, andamami para karong Sunday, sa among Thanksgiving Sunday, and praise na ako Lord, matag-usa nga mo participate. Salamat kay Lord, gidayeg ka na magpasalamatan sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Manindog da, i-recite na to ang atong kapartner. Gihimo na akong kapartner sa akong kinabuhi ang Ginoo. Kapartner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pagkikilambigit, sa akong ugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian. Sa tibuok na akong kusog ug hangtod sa akong katiguangon. Ako nasayod nga taliwala sa mga pagsulay nga moabot, ang Ginoo nay giandam nga maayo, madigayaon ug malig-on nga kaugmaon alang kanako. Mahimo na akong mapalampuson sa akong pag-eskwela nga dili mo biya sa bulaton sa Ginoo. Mahimo na akong makabuto ng trabaho nga dili isalikway ang akong pagkakristohanon. Mahimo na akong mapalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo na akong makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo na akong mapalampuson sa pag-eskwela o trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, the book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your Kuya Pastor saying thank you for coming. Kumusta ha atong mga bisita? Salamat kayo. See you Sunday. And by the way, natay prayer meeting karong Friday, 6 p.m. gyapon. Salamat kayo. To God be the glory. God bless.